Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ngayon po ay September 24, 2025, araw po ng Miyerkules. At eto na nga po, ito pong International Criminal Court o ICC has charged former President Rodrigo Duterte with not just one but 3 counts of murder for his alleged role in forming a death squad that led to the brutal killing of individuals suspected of using or selling drugs and being members of drug syndicates. Ayan mga kababayan, so nako, 3 murder counts. Hindi po yung counts lang po yun, pero dun sa isang count, marami po ang ginurgor. Nakakuha po ako ng kopya mga kababayan na itong redacted na kopya. Marami po rito ang marami po ang tinanggal kasi po siguro ito po ay confidential. Pero ayan po, pag sinabi redacted, ito po ay tinanggal muna nila at hindi po siguro pwedeng pampubliko. Kaya itong mga nakasulat dito, yan po yung kopya ng charges sila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Silipin lang natin dito sa bandang baba, may nakita ko anong page ba yon. Nandito po yung mga charges Okay, silipin lang natin Ito, the charge crimes. Ito, sa letter C, tapos sub item A. Sa C, bali sa ano po ito, sa page 8. Ayan mga kababayan, ano ang charge crimes? Unang-una, count 1. Murders in or around Davao City during the mayoral period by the DDS. So, yung unang count ay ang gurguran dyan po sa loob at labas ng Davao City nung siya po ay mayor pa lamang ng Davao. At ang itinutukoy po na DDS ay yung pong Davao Death Squad. Ayun po yung unang count ng charge crimes. Yung pangalawa pong count, kasi 3 counts po yan Ito, yung pangalawang count, murders of high-value targets during the presidential period. Ayan mga kababayan, so nandito po yung details. Hindi na natin nababasahin yung details kasi napakahaba. At pangatlo po na count number 3, count 3. Murders and attempted murders in barangay clearance operations during the presidential period. So yung pangatlong count. So 3 counts po. Yung una, yung punong mayor pa siya dyan sa Davao at yung gurguran po na isinagawa ng DDS. Pangalawa po ay yung high value targets na nung siya po ay presidente. At pangatlo po, dyan naman po sa barangay, ito po yung sinasabi nilang tokhang, yung mga low-level criminals during nung siya po ay presidente ng bansang Pilipinas. So yun mga kababayan, ilang pages pa to? So ito po yung 13 pages at pirmado po ni Mame Manye Niang, Deputy Prosecutor. Pinirmahan po ito nung September 22, 2025 dyan po sa The Hague, dyan po sa The Netherlands. At sino po ang mga judges? Si Ayula Antonuela Motok, Presiding Judge, Judge Rain Adelaide Sophie Alapini Ganzu, at Judge Maria del Socorro Flores Liera. So yan po, tuluyan na nga pong binasahan ng charges itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. So 3 counts po, pero over 49 po ang nagurgor. Ayon po dyan sa inilabas na na public document ng International Criminal Court. So kung mapapansin po natin, meron pong redacted, ibig sabihin hindi na po nila pinakita. Pero malinaw naman doon na tatlo pong counts at ayun po, binasa ko na sa inyo kung ano-ano yung mga charges. At dahil po dyan mga kababayan, eto pong si
Senator Bato de la Rosa. Hindi man nabanggit ang kanyang pangalan kasi sabi ko sa inyo marami nakatakip doon. Pero siya po ang malamang ang tinutukoy na PNP chief. Kasama rin si Albayalde, PNP chief. At merong Aguirre naman. O sino pa ba yung Aguirre na tinutukoy doon? Si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. So dahil po dyan, eto po ang warrant of arrest laban kay De La Rosa ay malapit na pong ilabas. Ayan mga kababayan, sa post of De La Rosa, arrest warrant is out soon. Inilabas na ng public redacted version ng dokumento, yung nga po yung pinakita ko sa inyo, ng International Criminal Court tungkol sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nabanggit ang mga apelyidong De La Rosa at Aguirre. Hindi binanggit ang kanilang unang pangalan pero malinaw sa dokumento na ang tinutukoy na De La Rosa ay yung PNP chief noon. Ibig sabihin, Senator Bato de la Rosa dahil siya ang unang PNP chief sa ilalim ni Duterte. Yung Aguirre naman, posibleng si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre pero hindi pa detalyado dahil heavily redacted. O ibig sabihin, maraming tinakpan na impormasyon ang dokumento. So yan, yari ka. Nako. Ayan mga kababayan, De La Rosa lumabas sa kaso ni Duterte sa ICC. O bagamat walang binanggit na unang pangalan sa page 78 ng public redacted version ng pre-confirmation brief ng prosecution para sa kasong crimes against humanity. Ilan? 78? Tingnan, check ko nga. Ilang pages ba to? So, yung nakita ko lang 15. So, 78, page 78 ng public redacted version ng pre-confirmation brief ng prosecution para sa mga kasong crimes against humanity na isinampalaban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinukoy si De La Rosa bilang PNP chief sa ilalim ng administrasyong Duterte. Alright. So, yan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Kasi mga kababae, iyakin to si De La Rosa eh. Di ba? Ilang beses natin nakita niya sa Senado na umiiyak eh. Ito naman, makukulong na yan. Makukulong na yan. So yan mga kababayan yung update natin dito po sa ICC. So malapit-lapit na pong lumabas ang warrant of arrest kay Bato de la Rosa at dun sa ilan pang pinangalanan dyan po sa charges na isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, hindi ko alam kung anong gagawin ngayon ni Bato de la Rosa. Sabi niya kasi hindi siya magpapahuli sa ICC. Magtatago daw siya sa bundok, sabi niya. Tingnan natin. Kapag hindi na natin ito nakita dyan sa Senado, malamang nagtatago na nga. Pero sa ngayon, ewan ko kung nandyan Hindi ko pa kasi nasisilip. Meron pong plenary session na nagaganap po dyan ngayon sa Senado. Ewan ko lang kung nandyan siya. Ito, kinantahan na siya ng ating mga kababayan. And now, the end is near. And you shall face the final curtain. Ayan mga kababayan. Ako, patay ka Bato de la Rosa. But the case is not yet complete. Where is Go MVP? Ayan. Tokhang for you will be served soon. Hide and seek kalbo. Ayan mga kababayan. Ako yari na. Baka hindi naabutan ng Pasko siguro yan. Pwede. Pwede mga kababayan kasi may charges na eh. May formal charges na. Dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Duterte nandun na. Nandun na sa daig. So yung mga sangkot, yung mga nagamit, yung mga involved, malamang padala na ng warrant of arrest. Kaya baka hindi na raw abutin ng Pasko. At dadamputin na itong si Bato de la Rosa. Nalang ang tanong, sino ang dadakip kay Bato de la Rosa? Sino ang magsiserve ng warrant of arrest kay De La Rosa? Wala na yung yung matikas na si General Torre. Tingnan natin kung kaya ni Nartates yung ginawa ni General Torre. Na unang-una, hinabol si Kibuloy. Kahit nagtago sa ilalim ng lupa, hinabol pa rin. Gumamit pa ng heartbeat device para lang matukoy itong si Kibuloy. Pangalawa, yung pagkakabitbit kay Duterte papunta sa dahig. Si General Torre din ang talagang namuno dyan. Ayun ang tanong, kaya ba ni Nartates
na isagawa o i-serve ang warrant of arrest na parating na, mga kababayan, dito kay Bato de la Rosa. So yun ang tanong. Kasi si Nartates, mga kababayan, ayon po sa mga narinig natin mga balita, ito po ay malapit kay Amy Marcos. Tingnan natin kung sino ang kasi actually malapit ito sa mga Marcoses. Kasi matagal itong naglingkod dyan po sa kanilang lugar sa Ilocos Norte. So malapit po siya sa mga Marcoses. Tingnan natin, kasi ngayon siya ang PNP chief, acting PNP chief. Tingnan natin kung nasaan yung kanyang loyalty. Dito ba kay Presidente Marcos, sa Marcos administration, o dito kay Amy Marcos? Kasi si Bato de la Rosa ay kaibigan ni Amy Marcos at magkasama sila sa Duterte Block. Ngayon, pag dumating ang warrant of arrest, ano ang mangyayari? Kaya ba i-serve ni Nartates yung warrant of arrest kay Bato de la Rosa? Yan po ang aabangan natin. So, marami pa. Marami pa nga mga madadamay ay syempre mga nabanggit si dating PNP chief rin Albayalde. Sabi nila si BP Sara Duterte kasali rin daw, si Bongo. Kasi si Bongo ang special assistant to the president nung panahon na nangyayari itong tukhang. So, abangan natin, mga kababayan, kung ano mangyayari. Ito nga, ang tagal, nakakainip. Naiinip na yung ilan nating mga kababayan. So, yan na yung cue. Tama yun. Ito na ang sinyales, Bato de la Rosa. Alam na this. Malapit-lapit ka na. Ayan na, lumabas na ang charges laban kay dati Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ito nga yun, kopya mga kababayan. Pinakita ko naman sa inyo kanina yung mga charges Kaya, where na you ba to? Nako, nasaan ka na? Yari ka ngayon. So ayan mga kababayan, yung update natin. Abang-abang tayo sa mga susunod pang mga mangyayari dito. Basta ang alam natin ay nabasa na po ng 3 counts ng murder. Etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, over 49 na nagurgor. Actually, hindi nga lang daw 49 yan, napakarami yan, pero yan siguro ang may pinaka-resibo. Mahirap naman yung puro kwento. So ito siguro yung may mga resibo kasi sabi nila, di ba, umaabot ng libo-libo. Pero ito muna siguro yung siguro umpisa pa lang ito. Pinag-aaralan pa nila yung iba. So, yan lang po muna mga kababayan ng ating update. Ito pong warrant of arrest kay Bato de la Rosa ay malapit na. Kaya, hintay-hintay lang tayo. Kaya, wag po kayo masyado excited. Darating din po tayo dyan. So, yan lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang update. Singat po tayong lahat. God bless po.